Sa isang bahay sa kabukiran ay mayroong mag-asawang nagtatago at ito ay sina Don at Alice, kasama nila sa loob ang iba pang mga nakaligtas. Nag-aalala si Alice tungkol sa kanilang mga anak na nag-school trip sa ibang bansa, at habang kumakain sila ay may biglang nagkakatok sa pinto. Nang marinig ni Alice ang boses ng bata sa labas ay sinabi niya na papasukin kaagad ito, kaya't agad na binuksan ni Don ang pinto at mabilis niyang hinila ang batang lalaki. Pagkatapos ay sumilip si Karen sa bintana dahil umaasa siya na babalik ang kanyang boyfriend, ngunit bigla siyang sinunggaban ng isang zombie at kinagat siya nito. Hinila ni Jacob si Karen ngunit inatake siya nito, at pagkatapos ay pinaghahampas siya ng bareta ni Don upang bitawan niya si Jacob. Nagtatakbo ang iba nilang mga kasamahan at nagsipasukan naman ang iba pang mga zombie sa bintana, kaya't nagtatakbo sila alis sa hagdanan upang makaligtas. Nang mapatay ni Don ang isa pang zombie ay umakyat na din siya ng hagdan upang hanapin si Alice, samantala ay nakagat na ng mga zombie ang iba pa nilang kasamahang mga nakaligtas. Nakita na ni Don si Alice sa kwarto at hinila niya ito upang makatakas, ngunit ayaw namang iwanan ni Alice ang batang lalaki, at nang aatakihin na ng isang zombie si Don ay isinara niya ang pinto ng banyo at tumakas sa bintana kaya't naiwan sila Alice. At pagkasara ng pinto ni Alice sa kabilang kwarto ay nagsisigaw siya kay Don sa bintana upang humingi ng tulong. Nakita siya sa bintana ni Don ngunit nagpatuloy lang ito sa pagtakbo habang nakikita siyang inaatake ng mga zombie. Nang makita si Don ng mga zombie ay hinabol siya ng mga ito, kaya't nagtatakbo siya papunta sa isang ilog. Pagkarating sa pantalan ay nakita niya si Jacob na nasa bangka. Nakasakay si Don sa bangka ngunit nahulog si Jacob sa tubig. Tinulungan siya ni Don ngunit hinila naman ito ng zombie at dinagtagal ay nahawa na din si Jacob, kaya't tinadyakan siya ni Don at agad nang tumakas. Punong-puno ng kalungkutan at takot ang mukha ni Don habang tinitingnan niya ang bintana nang huli niyang makita si Alice. 28 linggo pagkatapos tumama ang rage virus ay tumulong na ang American force sa repatriation ng Britain matapos mamatay ang lahat ng mga zombie sa gutom. Isang sniper na mula sa US military na si Sergeant Doyle ang nagbabantay sa isang lugar, at makikitang nakikipagbiruan siya sa kanyang kaibigan na si Flynn na nasa isang helicopter. Samantala ay isang eroplano ang dumating sa airport at sakay nito ang mga Briton na nakaligtas sa outbreak, at si Major Scarlett ang tumitingin sa mga bagong dumating, at kasama sa mga ito ang magkapatid na sina Tammy at Andy. Nagsagawa siya ng medical evaluation para kay Andy at napansin niya ang magkaibang kulay ng mga mata ni Andy na namana sa ina nito. Pagkatapos ay dinala nila ang magkapatid papunta sa District 1 at pagkarating nila doon ay masaya nilang inakap ang kanilang ama na si Don. Samantala ay iginiit ni Scarlett sa kanyang mga superior na hindi sila handang tanggapin ang mga bata, ngunit sinigurado sa kanya ni General Stone na hindi na muling magbabalik ang virus at kung sakali man ay magagawa nilang kontrolin ito. At sa quarantine area ay inilibot ni Don ang kanyang mga anak. Si Don ang caretaker ng District 1 kaya't nagkaroon siya ng isang komportableng penthouse para sa kanyang pamilya. Sinabi ni Don na hindi na sila pwedeng bumalik sa dati nilang bahay dahil hindi naligtas doon, kaya't nang dahil dito ay tinanong siya ni Andy tungkol sa kanilang ina. Nagsinungaling si Don tungkol sa iniwan niyang si Alice at sinabi niya na nakulong sila sa isang kwarto at nakita niyang kinagat na si Alice ng mga zombie, at nang babalikan niya si Alice ay nawala na ito kaya't wala na siyang nagawa. Kinagabihan ay inihanda na ni Doyle ang kanyang rifle upang bantayan ang mga residente. Kinabukasan ay tumakas sila Tammy at Andy upang pumunta sa dati nilang bahay. Ngunit nakita sila ni Doyle at agad silang inireport nito sa mga kasamahan. Tumigil ang magkapatid nang makita nila ang isang motorbike at naisip nila na gamitin ito. Kinuha ni Tammy ang susi mula sa isang bangkay at pagkatapos ay sinakyan nila ang motorbike papunta sa kanilang dating bahay. At sa District 1 ay nalaman ni Don na nawawala ang dalawa, samantala ay nakapasok na ang magkapatid sa kanilang dating bahay at kinuha nila ang picture ni Alice. Pumanik si Andy sa hagdanan upang pumunta sa attic at pagkatapos ay nakita niya si Alice at agad siyang inakap nito ng napakahigpit. At sa labas ng bahay ay dumating na ang mga sundalo. Kumawala si Andy sa kanyang ina at agad na tumakbo palabas ng bahay kasunod ni Tammy, kaya't kinuha na sila ng mga ito at dinala sa District 1 kasama si Alice. At pagkatapos ay iginapos nila sa stretcher si Alice, tinanong nila ito ngunit hindi naman ito sumasagot. Pagkatapos ay nakita ni Scarlett na may kagat ito ng zombie sa braso, samantala ay laking gulat ni Don nang sabihin sa kanya na natagpuan na ang kanyang mga anak at ang kanyang asawang si Alice. Tinanong niya ang dalawa kung bakit tumakas ang mga ito, ngunit sinabi sa kanya ni Tammy bakit sinabi mong patay na si Mommy. Nagsinungaling na naman si Don at sinabing naguguluhan din siya, at dapat ay maging masaya na lang sila dahil buhay pa ang kanilang ina.
kinumpirma ni Scarlett na infected si Alice ngunit wala namang mga sintomas ito. Sinabi niya sa general na maaaring may immunity si Alice sa virus, ngunit carrier pa din ito at maaaring makahawa ng iba, kaya't nagpa siya si General Stone na kailangang patayin na si Alice kahit na ipagpilitan pa ni Scarlett na maaaring pag-aralan ito upang magkaroon ng gamot sa virus. Pumasok na si Don sa kwarto at umiiyak na humingi siya ng tawad kay Alice dahil sa pang-iiwan niya dito. Sinabi ni Alice na mahal pa din niya si Don dahil sa sobrang tuwa ay hinalikan siya nito, at nang dahil sa paghalik ay nahawahan na si Don at pagkatapos ay nagwala ito at sumuko ng dugo. Pilit na kumakawala si Alice sa pagkakagapos nang makita niya si Don na naging isang zombie na. Bigla siyang inatake nito, pinagkakagat sa leeg at dinukot ang kanyang dalawang mga mata, at pagkatapos ay inatake din ni Don ang mga sundalo sa labas. Nakita ni General Stone ang lahat ng mga nangyari, kaya't inannounce niya ang Code Red upang mapigilan ang outbreak. Agad na nilockdown ng mga sundalo ang buong District 1, at sa detention room ay sinabi ng isang sundalo sa magkapatid na babalikan sila nito. Ngunit pagbalik ay naging isang zombie na din ang sundalo at inatake nito ang magkapatid. Binaril ni Scarlett ang sundalo at dinala niya ang dalawa sa isang ligtas na lugar, at laking gulat ni Andy nang makita niya na naging isang zombie na din ang kanyang ama at inatake nito ang mga tao doon, kaya't dumami na ng dumami ang mga nahawahan, at dagling umakyat si Andy sa vent upang makaligtas at nagkakagulo na ang mga tao habang naglalabasan. Binabaril ng mga sundalo ang mga zombie ngunit nalilito at nahihirapan sila dahil sa dami ng mga tao, samantala ay nakalabas na ang magkapatid sa building. Nang makita ni General Stone na lumala na talaga ang sitwasyon ay inannounce niya na barilin na ang lahat ng mga tao na nahawahan man o hindi. Pinagbabaril na ng mga sniper ang lahat ng mga tao kaya't lalong nagpanik ang mga ito. Tinawag ng isang lalaki si Andy at isinama siya nito sa isang warehouse. Nang sugurin ng isang zombie si Andy ay iniligtas siya ni Doyle dahil hindi na niya makayanan ang pumatay ng mga inosente. At sa loob ng warehouse ay nakita na ni Andy sila Scarlett at Tammy. Sinabi ni Andy kay Tammy na naging zombie na ang kanilang ama. Sinabi naman ni Scarlett sa mga tao doon na papatayin ng mga sundalo ang lahat dahil hindi na talaga mapigilan ang outbreak. Dumating si Doyle at sinabing maari nilang maiwasan ang mga zombie kapag gabi ngunit hindi ang mga sniper. Tinanong siya ni Scarlett kung bakit umalis siya sa kanyang pwesto. Sinabi ni Doyle na gusto niyang tulungan ang mga nakaligtas. Pagkatapos ay tinulungan sila ni Doyle upang makalabas ng building. Sinabi ni Flynn kay Doyle na ipinag-utos sa Air Cavalry na bombahin na ang buong District 1 upang mapigilan ang outbreak. At sinabi din nito na magkita sila sa Regent Park. Tumakbo na sila at pinagbabaril sila ng mga sniper at tinamaan si Scarlett sa hita. Sinabi ni Doyle kay Sam na tumakbo upang makita niya ang posisyon ng sniper ngunit natakot ito. Nang marinig ay agad na tumakbo si Andy at ipinain ang kanyang sarili, kaya't agad na binaril ni Doyle ang sniper. At dagli na sila pumanik sa perimeter wall at nakikita nila na lumilipad na ang mga cavalry, kaya't nagpunta na sila sa tunnel upang makaligtas, at sa helicopter ay nakikita ni Flynn na binobomba na ang buong District 1 kasama ang mga zombie pati na ang mga taong inosente. Samantala ay nakaligtas naman ang naging zombie si Don habang tinitingnan ang picture ni Alice at Andy. Kinabukasan ay nakarating na sila Doyle sa Regent Park. Sinabi ni Andy sa kanyang ate na sa palagay mo babuhay pa si Mommy, hindi na sa pagkakataong ito. Inamin ni Doyle kay Scarlett na talagang babarilan na niya si Andy ngunit hindi naman niya magawa kaya't umalis siya sa kanyang pwesto. Ipinalam ni Scarlett na immune ang ina nila Andy sa virus at naniniwala siya na may immunity din ang dalawa, at sinabi niya na mas mahalaga ang buhay ng magkapatid kesa sa kanilang dalawa ni Doyle. Pagkatapos ay sinabi ni Flynn na paparating na ang mga zombie sa kanila. Sinubukang tumakas nila Doyle ngunit huli na ang lahat kaya't ipinag-utos niya na magtago sila Tammy sa damuhan. Dumating na ang helicopter at ipinagpilitan ni Doyle na iligtas ang mga bata papunta sa channel, ngunit tumanggi si Flynn na isakay ang mga ito. Nang makita ni Sam na papalapit na ang mga zombie ay nagpanik ito at dagli itong kumapit sa helicopter. Dahil sa sobrang kalituhan ay nailipad ni Flynn ang helicopter papunta sa mga zombie, at ipinatama niya ang LEZ sa mga zombie kaya't nagkagutay-gutay ang mga ito. Pagkatapos ay nahulog si Sam mula sa helicopter kaya't nakalipad na palayo si Flynn. Sinabi niya kay Doyle na pumunta ito sa stadium ngunit iginiit na iwanan niya ang lahat ng mga nakaligtas. Pagkatapos ay hinabol na sila Doyle ng mga zombie at napatigil sila nang makita nila ang mga nerve gas. Agad silang pumasok sa isang kotse at isinara ang mga pinto at pagkatapos ay tinakpan ang kanilang mga ilong. Kinalampag sila ng mga zombie hanggang sa mamatay na ang mga ito nang dahil sa gas. Sinubukang paandarin ni Scarlett ang kotse ngunit ayaw naman nitong mag-start. Nakita ni Doyle sa likod na sinusunog ng mga sundalo ang mga zombing namatay. Sinabi niya kay Scarlett na dalhin ang mga bata sa stadium at pagkatapos ay lumabas na ito upang itulak ang kotse.
Nang papalapit na ang mga sundalo ay sinabi niya kay Scarlett na i-start na ang kotse at sa wakas ay umandar na ito, naiyak silang tatlo habang nakikita nilang sinindihan na si Doyle ng kanyang kasamahang mga sundalo, at makikitang pinagbabaril sila ng isang Apache mula sa itaas kaya't nagpunta sila Scarlett sa isang underground upang makaiwas sila dito, at paglabas nila sa kotse ay kinuha ni Scarlett ang rifle ni Doyle at pinangunahan niya ang magkapatid. Nang makarating sila sa madilim na lugar ay ginamit ni Scarlett ang rifle night vision upang maituro niya kung saan pupunta ang dalawa, pagkatapos ay nadulas ang dalawa at hindi na sila makita ni Scarlett at ilang sandali ay nakita na niya si Tammy, ngunit biglang lumabas si Dun at kinuha nito ang rifle at pinaghahampas niya si Scarlett sa ulo. Nang tumahimik na ang lahat ay nakita ni Tammy ang rifle at sumilip siya sa scope nito at nakita niya na patay na si Scarlett, samantala ay inatake naman ni Dun si Andy at kinagat niya sa leeg ang kanyang anak. Nakita sila ni Tammy at sinugod ni Don ang anak, hindi na nakikita ni Tammy na ama niya si Don kaya't binaril na niya ito, umiiyak na pinuntahan niya si Andy sa paniniwalang lalapitin siya nito, ngunit tumakbo palayo sa kanya ang kapatid, bumagsak ito sa railway kaya't naabutan siya ni Tammy, tiningnan ni Tammy ang kanyang kaliwang mata at nagkaroon ito ng bloodshots na kagaya ng nangyari kay Alice. Ibig sabihin na immune din si Andy sa rage virus, nakarating na silang dalawa sa stadium kung saan ay naghihintay si Flynn, ngunit tinutukan sila nito ng baril at tinanong kung nasaan si Doyle, sinabi ni Tammy na silang dalawa lang, kaya't sumang-ayon na din si Flynn na iligtas ang magkapatid at inilipad na niya ito patungo sa English Channel, habang nakasakay sa helicopter ay nakita nila Tammy at Andy ang pagkawasak na idinulot ng outbreak. Pagkalipas ng 28 days ay naabandona na ang helicopter ni Flynn sa France at wala na din doon sila Tammy at Andy, at makikita ang mga tumatakbong mga zombie palabas sa isang tunnel sa lungsod ng Paris, France. At dito na po nagtatapos ang ating movie na 28 Weeks Later. Huwag mo po Lods kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood mo Lods, God bless.